Lahatin ko na ha. Lahat po ay nagtitake advantage sa sistema ng immigration sa Canada. Mapaturista man, employer, lalong-lalo na yung mga consultants at mga agencies na hindi po registered. Pineperahan po nila ang mga aplikante. Pwera po doon sa mga pumupunta dito sa Canada with genuine intention. Di po ba aware naman po tayo na pati ang LMIA ay ginawang negosyo? Nag-range ang price nito from 20k to 30k CAD. At ang masama pa doon, may mga tao din namang bumibili nito. Kaya natutuloy-tuloy yung mga business na ganito kasi kumikita sila. Kaya ngayon, pati yung mga matitinong aplikante na dumaan sa tourist visa to work permit ay nadadamay na din. At nais ko lang pong banggitin yung mga kababayan natin na dumaan sa consultant at naabutan sa bagong policy na to ng tourist visa, hindi na po ibabalik ang pera nyo ng consultant. Sorry to say, pero malamang 99.9% hindi ibabalik yung pera nyo ng mga consultant nyo. Unless po meron kayong retainer agreement, ay posible po na maibalik yung pera ninyo. Pero kung wala kayong agreement, parang walang chance po na makukuha ang pera nyo sa consultant na kunyari tumutulong sa inyo. At kung mag-i-scroll kayo ngayon sa social media, marami po kayong makikita na nag-o-offer ng may paraan pa sa pamamagitan ng student pathway para ma-maintain daw ang status nyo dito sa Canada. Isipong mabuti, huwag po kayong mag-fall sa mga ganitong mga propaganda ng mga consultant. Alam na alam po natin na anytime ngayon o bukas, pwedeng magbago ang polisiya ng immigration dahil sa nalalapit na eleksyon and other factors. Pag nagkukumbinsi po yung mga consultant o mga agencies na student visa pathway dahil magi-expire na po yung tourist visa nyo, wag na wag po kayong padadala dito. Mauubusan po kayo ng pera. Napakahirap po. Wag na wag po kayong mag-go sa student pathway para ma-maintain lang ang inyong mga status dito sa Canada. Mga kabayan, isip-isip po muna. Posible naman po yung student pathway na sinasuggest nila sa social media. Pero po, wala pong garantiya ito for permanent residency. At mahaba-haba po ang labanan nito. Ubusan ng pera. Pero nakadepende pa din po sa inyo. Hindi ko po kayo dinidiscourage at hindi ko din po kayo ini-encourage. Posible naman po yung student pathway. Basta po, kaya nyo financially. Yung bang hindi kayo nangungutang ng malaki, yung hindi kayo nagbebenta ng ari-arian o kung ano pa man, yung bang may chance ka pa kung hindi man successful ang pagtatry nyo dito sa Canada, yung bang makakauwi pa kayo ng Pilipinas o kung saang lugar man kayo nang galing, yung wala kayong obligasyon, hindi kayo natatakot sa mga taong nakikita nyo na inutangan nyo, mga ganon. Ito ay real talk lamang, yung totoong nangyayari na hindi binabanggit ng ibang vloggers. May mga ibang vloggers kasi na hindi nagsasabi ng totoo para makakuha ng maraming views. Kaya tuloy, yung ibang mga kababayan natin na hindi knowledgeable sa student pathway ay go lang din ng go, hindi nagre-research dahil nakikita nila sa mga vloggers dito sa Canada na ganun ang dinideliver nilang mensahe. Kung nahihirapan po sa status, mas mainam na po na umuwi na lamang. Doon po mag-process ng work permit kung saang bansa man kayo uuwi. May mga loopholes po ang pagbabago ng tourist visa ngayon. Pwede din po kayong mag-flag pooling. Although risky po ito, pero marami pong gumagawa at naging successful naman sa paglalakad ng kanilang work permit doon sa border ng Canada at US. I-attach ko lang po ang announcement ng IRCC sa pagbabago ng tourist visa. Regardless po kung meron kayong positive LMIA or not, they won't process work permit application of tourist visa inside Canada. Start na po yan kahapon ng August 28. Kung meron po kayong LMIA, nabanggit ko na po ito kanina, pwede po kayong mag-flag pooling. Pero I would suggest po, kindly po do thorough research about sa flag pooling. If you have submitted po work permit before August 28 inside Canada, ay safe po kayo. Mapaprocess po ang application ninyo.
Kung napapanood nyo po ang video na to, ay mas mainam po kasi konektado po sila para po magka-idea kayo. Kung work permit holder po kayo and you ended up wanting to maintain your status, apply for tourist visa, kaka-apply po kayo ng work permit while inside Canada. You should have 12 months work permit status during that time po. Kailangan po na maingat at planuhin pong mabuti ang next step po ninyo kung kailangan nyo pong i-maintain ang inyong status dito sa Canada. Kasi po, magagastusan po talaga kayo ng malaki sa pagkuha ng permanent residency. Haba po ang labanan to get permanent residency dito sa Canada. Panahon po ngayon, sa dami-dami pong aplikante, mostly po ng mga establishment ay nag-lay off po sila at hindi po sila tumatanggap o nag-i-sponsor ng permanent residency. Katulad na lang po ng kasamahan ko dito sa bahay. Kahapon, meron po siyang interview dito sa isa sa establishment na fast food dito sa Nova Scotia. Nung in-interview po siya, sinabihan po siya ng HR na hindi po sila mag-i-sponsor ng permanent residence. At sa katunayan po, may mga nakakausap po siyang kalahi nila na nagtatrabaho din doon na nasipag-alisan po. Isusulat ko na lang po dito sa tabi kung anong lahi at kung ano pong establishment na yon. Ayoko pong banggitin. Baka po may magalit sa akin. Baka po madidimanda po ako. Pero yun po ang katotohanan. Diba, kalilay off lang din yan itong nakaraan. Nabanggit ko po sa video na to. Napaka-messy po ng immigration ngayon. Promise. Hindi po ito tamang panahon para po makapag-Canada kayo sa mga naapektuhan ng pagbabago ngayon. Although po, marami naman pong program ang Canada. Marami pa pong chance at marami pa pong paraan na makakapunta dito sa Canada. Pero mag-ingat lang po tayo sa mga consultants na kunyari tumutulong sa atin. Pero po, pinipirahan lang po tayo at hindi po nagbibigay ng tamang informasyon sa pathway na para sa skills nyo. Ang maganda po gawin kung tapos na po ang kontrata nyo at medyo hirap financially at hirap ma-maintain ang status nyo dito sa Canada, wag na pong pilitin. Binanggit ko na po kanina. Mas mainam po na umuwi na lang po tayo at doon po tayo maghanap ng magandang opportunity sa ibang bansa. Kung hindi man dito sa Canada, marami po pong ibang magagandang first world country. Malay po natin, ang Canada ay hindi para sa inyo. Andun pala sa New Zealand, mga Europe, mga ganon. Marami pong opportunity. Kailangan lang po nating hanapin ito. Siya nga po pala, nakalimutan ko pong banggitin. Kung may existing LAMIA po kayo or kung meron man po kayong LMIA before September 26, continue nyo lang po. Hindi po kayo ma-stress about sa low wage category, which is the median rate. After September 26, dapat nasa above median wage category po yung mga temporary foreign workers po. Uulitin ko po, para po sa mga tourist visa, mas maganda po na waiting po tayo sa ating mga work permit sa Pilipinas o kung saang bansa man tayo mag-i-exit para hindi po tayo magastusan ng malaki. Lakas ng hangin ah. Kung may unlimited visa po tayo, Filipino passport holder po, apply po kayo work permit outside Canada. As gamitin nyo ang visa which is ETA o di kaya unlimited re-entry. Kung may existing tourist visa po kayo at lumabas na ang LMIA nyo, hindi mapaprocess ang LMIA mo. Refuse agad po yan. Need mo po lumabas pero pwede magstay hanggang sa ma-expire ang inyong validity ng tourist visa. Pero sa pag-process ng work permit, kailangan nyo pong lumabas ng Canada or mag-flag pooling po. Sana po nakatulong ang video na to kahit papano sa mga nai-stress ngayon sa bagong pangyayari, bagong palisiya ng tourist visa dito sa Canada. Paalala lang po sa mga nanay dyan na nai-stress na po sa status nila dito sa Canada, huwag po natin kalimutang mag-pray po dahil may milagro po palaging nangyayari araw-araw. Walang imposible po. Si Lord na po ang gumalaw, mabilis lang pong masolve ang problema. Huwag din natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para po ma-notify po tayo sa mga susunod nating mga videos. I-share na din natin. At comment sa mga gusto pong mag-share ng mga ideas about po sa tourist visa. Maraming salamat po.
Bye! Ingat! God bless! Ipapakita ko po sa inyo yung aking surroundings dito kung saan po ako nagva-vlog. Ayan. May ginawa pong apartment yan. High-end yan. Mahal. Pag natapos yan, siguro nasa mga 2.8 ang 2-bedroom yan. Tapos ito po yung terminal, bus terminal ng Sackville. Ayan. May oras po ay mag-alas 8 na ng gabi. Pero maliwanag pa po. Pero malamig ang hangin. Naluluha na po ako sa lamig ng hangin. Nakalimutan ko magdala ng jacket. Ingat po kayo. God bless. Bye-bye.